Kabanata 6. Ang gabi ay tila bumigat sa ilalim ng isang makulimlim na langit, ngunit sa loob ng mga mararangyang subdibisyon, kampante ang tatlong arkitekto ng pagdurusa ni Lawrence. Sina Jerry, ang tuso at sakim na general manager, si Edward, ang operations manager na kumakapit sa posisyon sa pamamagitan ng blackmail at pagkukunyaring debutong Baptist, at si Dexter, ang finance manager, may eksperto sa tax evasion. Sila ang mga utak sa likod ng sistematikong pag-exploit sa mga blind therapists. Ginamit nila ang kredibilidad ni Lawrence bilang dating doktor para humakot ng pera, habang nananatiling bingi at bulag sa mga pagsusumamo nito. Ngayong gabi, ang kanilang karanyaan ay magiging kanilang sariling libingan. Sa loob ng kanyang mansyon, kampanteng nagbibilang ng pera si Jerry sa tabi ng kanyang indoor pool. Ang nakakakitang general manager na yumaman sa pawis ng mga bulag ay biglang nakaramdam ng pagbigat ng kanyang mga bulsa. Ang mga bandal ng tig-1,000 piso ay tila naging mga bato. Isang dugo ang kamay ang humila sa kanyang paa patungo sa malalim na bahagi ng tubig. "Jerry, binayaran mo ang iyong luho gamit ang aking dangal." Isang boses ang nanggaling sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng kanyang pagkapit sa hangin, ang mga perang papel ay kusang pumasok sa kanyang bibig, tila mga isdang naguunahan. Bawat papel ay pumasok sa kanyang trachea patungo sa kanyang mga baga, at ang matatalim na kanto ng mga barya ay bumaon sa loob ng kanyang puso. Namatay si Jerry na lunod sa sarili niyang kayamanan. Ang kanyang dibdib ay umumbok dahil sa kapal ng perang pumatay sa kanyang hininga. Samantala, sa kanyang bahay, si Edward ay nakaluhod sa harap ng kanyang altar, may hawak na Biblia habang nagdarasal ng mga wad na salita. Ang operations manager na ginagamit ang kanyang pagiging Baptist Christian upang pagtakpan ang kanyang pandaraya at blackmail ay biglang nakaramdam ng matinding init sa kanyang mga mata. "Edward, ang Diyos ay hindi nadadaya ng iyong mga krus," bulong ni Lawrence. Ang glaucoma ni Edward ay biglang nagmistulang apoy. Sa isang nakakangilong tunog ng pagputok ng mga ugat, ang kanyang puso ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang mga eye sockets. Isang medical na imposibilidad na tanging puot lamang ang makakagawa. Habang dumanak ang dugo sa kanyang muka, isang mainit na bakal ang tila gumuhit ng isang baligtad na krus sa kanyang noo at mga pisngi, simbolo ng kanyang pagiging hipokrito. Ang kanyang huling hininga ay isang hiyaw ng pagsisisi na wala nang makakarinig. Sa huli, si Dexter, ang finance manager, ay nasa loob ng kanyang library, tinitingnan ang mga pekeng records na ginamit niya sa tax evasion at panloloko sa mga bulag. Biglang uminit ang paligid kahit walang apoy. Ang balat ni Dexter ay nagsimulang manggulubot at umusok, tila isang papel na dahan-dahang sinusunog ng hindi nakikitang liwanag. "Dexter, ang bawat pandaraya mo ay naging mitsa ng iyong sariling impyerno," wika ni Lawrence. Ang katawan ni Dexter ay unti-unting naagnas habang buhay. Ang kanyang laman ay naging itim at tuyo na parang uling, habang ang amoy ng sunog na balat at nabubulok na basura ay pumuno sa silid. Namatay siyang nakadilat ang mga mata, nakatingin sa kanyang mga dokumentong naging abo, kasabay ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, ang balita ay naging mitsa ng matinding kilabot sa buong organisasyon. Si Jerry ay natagpo ang puno ng pera ang loob ng katawan. Si Edward ay natagpo ang may krus sa muka at puso sa mga mata. At si Dexter ay natagpo ang isang tumpok ng naagnas na uling. Sa bawat screen ng kanilang mga device, isang mensahe ang nakasulat sa pulang letra. "Ang audit ng langit ay hindi nadadaya. Bayad na ang lahat."